Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat tayo ay maayos naman ang kalagayan. Itong mga nakaraang araw, medyo nagiging maulan na. So, of course, ang ating munting bilin ay magdagdag tayo ng vitamins, inom na yung maraming tubig, at palakasin natin ang ating katawan. Dahil itong pabago-bago na klima, tiyak na naman to, mauuso na naman ang sakit. So, double protection lamang po, mga kabarangay. Siyempre, samantalahin ko na rin ang pagkakataon upang batiin po tayong lahat ng isang maligayang araw ng kalayaan. Happy Independence Day po at holiday. Sana ay makapagpahinga tayo, makapag-recharge. At syempre, sa mga daddies naman, tulad ko, mga daddy tulad ko, again, ay an advance Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una syempre, we're very happy to share a few proud to be BSA moments ng ating mga kabarangay. Again, ako'y natutuwa sa ating mga kabarangay na siyang nagdadala ng karangalan and pride para sa ating barangay. So syempre unang-una diyan, ang ating very talented na gymnast na si Chriselle Depra na kamakailan ay nakasungkit ng 2 gintong medalya sa NCR Palarong Pambansa. So isang gold medal sa ating vault at gayon din sa bilang isang buong team. Tayo ay nakatutuwa kay Chriselle sa kanyang naging most recent na accomplishments. At syempre, naghandog din tayo ng konting pang Jollibee, pang merienda kay Chriselle bilang incentive sa kanyang naging accomplishment or achievement. So again, congratulations, Chriselle. And again, we are committed na ipagpatuloy ang aming suporta sa iyong journey bilang isang atleta. At gayon din, ang aming pagbati din sa ating 2 scholars na kamakailan ay nagtapos ng kanilang pag-aaral. At bukod sa nakapagtapos sa kanilang graduation, sila pa ay nagtapos with honors, parehong cum laude. Ito ang ating 2 most recent BSA Scholar graduate. So, syempre, congratulations kay Natasha Faith Aguilar at ganun din kay Jeremy Barcoma, na again is a tourism graduate at isa ay BS Business Administration graduate naman po. So nakakatuwa na ang mga produkto ng ating BSA College Scholarship Program ay talagang nagbubunga, at hindi lamang sila nagtatapos, hindi lamang sila nag-graduate, pero ilan sa kanila ay nagtatapos with honors. So talaga nakaka-proud. Again, congratulations sa inyong mga achievements. At again, good luck sa inyong mga magiging future careers. And ilang tumbling na lang ay pasukan na. At syempre, ito ay panahon din para sa Brigada Eskwela. So syempre, hindi magpapahuli ang ating mga preparation sa ating BSA Child Development Center na magpapasokan na po sa June 23. At syempre nag-umpisa na ang ating paglilinis sa ating Child Development Center. Gayon din ang ating repainting. So hindi lamang po interior ang ating pininturahan this time, pati ang exterior ng ating gusali ng ating Child Development Center. So syempre ang aking pagpapasalamat din sa ating collaborators na provide ng mga painting materials para sa ating BSA CDC. So in the coming, so susunod na linggo, a week before pasukan, magkakaroon din tayo ng parents orientation. At gayon din, ang Bayanihang Bulilit or ang version ng CDC ng Brigada Eskwela. So syempre, dagdag ko na rin, hindi rin natin pwedeng pabayaan na hindi natin mapasyalan ang ating mga public schools na kung saan pumapasok ang ating mga
kabarangay. Siyempre, pinasyalan natin ang Brigada Eskwela efforts ng Orambo Elementary School at gayon din ng Kapitolyo High School. So, nakakatuwa no, na makita na ang bayanihan spirit ay buhay na buhay. No? Lalong-lalo na ito panahon ng paghahanda sa darating na pasukan. So again, no, medyo napaaga no ang pasukan this time, no. Inadjust na naman ng DepEd ang pasukan. At sana no kahit na medyo nag-uulan, no, wag naman sana masimulan ang pagbabalik eskwela ng mga suspension of classes. So again, ang aking pagpapasalamat sa pamunuan ng Orambo Elementary School at gayon din ng Kapitolyo High School no, for welcoming BSA. Siyempre, nakasama din natin ang ating sangguniang kabataan na nag-donate din ng mga materials na magagamit sa darating po na pasukan. So again, asahan niyo po ang patuloy na suporta ng Barangay San Antonio sa darating po na school year. At siyempre, ang Barangay San Antonio no, patuloy din sa ating pagpapalakas ng ating community relations. No? Isa sa mga adikain ng Barangay San Antonio ang inclusivity, no? Na kung saan ang mga iba't ibang sektor ng ating barangay ay involved no? Sa ating mga activities no? At nararamdaman ang serbisyo ng ating pamahalaan. So unang-una dyan, syempre ang ating pagpapasalamat sa pamunuan ng Holiday Inn, ng Crown Plaza at gayon din sa mga miyembro ng Guardians na kamakailan ay nakiisa sa ating mga cleanup drive, no? Yung mga weekly cleanup drive natin dito sa Barangay San Antonio. No? So again, ako'y nananawagan no, sa ating mga private stakeholders, no? Especially yung mga nagsi-CSR. Welcome po kayo sa aming barangay and again no we're very happy to accommodate you sa inyong mga corporate social responsibility activities. Syempre special shout out lamang po sa Guardians no na talagang very consistent. No, hindi lamang sila once in a blue moon sumasali. Talagang if not every month no merong isang weekend na sila nakikiisa sa ating regular cleanup drive sa Barangay San Antonio. So again, sa ating mga stakeholders, sa ating mga kabarangay, no, nawa ay patuloy po tayong magtulungan no, para sa kaayusan at kalinisan ng ating barangay. At syempre ang aming pagbati din sa Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated or ang ABMOSI. No, ang aming pagpapasalamat po sa inyo for once again having us, Barangay San Antonio, sa inyong monthly fellowship meeting. Siyempre, itong monthly fellowship meeting ng ABMOSI, no, isang magandang avenue rin ito, no, or venue na kung saan ang inyong lingkod ay makapagbigay ng mga announcements, no, yung mga ano ba mga nangyayari sa ating barangay, ano ba mga activities na kung saan pwedeng makatulong ang ating mga building managers, gayon din ang kanilang mga residente. At ito'y magandang venue na rin para kung may mga katanungan sila, mga concerns, no, na on the spot naman po ay nasasagot po natin. So again, sa ABMOSI, sa aking mga kapwa ABMOSians, no, maraming salamat for always being very warm no, sa Barangay San Antonio at asahan niyo po ang aming of course, ang aming patuloy na pakikipagtulungan no, para sa ating komunidad. And of course, sa ating business sector naman po, no, we're very happy to share no, na ang inyong lingkod, no, of course, representing our barangay ay pumasyal sa isa sa mga pinakabagong restaurants dito sa Barangay San Antonio. Ito po yung Patpats Kansi na matatagpuan po dito po sa may The Pearl Place. No, at nasa ground floor lamang po sila at itong Patpats Kansi is a local franchise no, mula pa sa Iloilo. No? So ang kansi masarap ito eh. No? Ito tag-ulan, no? Bagay na bagay dahil nga parang siyang bulalo na maasim, parang sinigang. So kung may anak si bulalo tsaka si sinigang, si kansi 'yon. No? So again, no? Tapos may inasal din sila, no? Chicken inasal. So
sa mga nagke-crave dyan, no, ng inasal at gayon din ng kansi. No? Pasyal na po tayo sa Patpat's Kansi sa may Pearl Place. So again, to the owners, maraming salamat for the invitation, no, and for being very warm sa amin. And of course, ito'y bahagi ng ating suporta, no, para sa business sector ng Barangay San Antonio. So all the best sa inyong bagong negosyo, no, and sana ay marami kayong mabusog, no, na mga kabarangay natin. And of course, mga kabarangay, June 13 ay opisyal na piyesta, no, ng Barangay San Antonio. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating patron saint na si San Antonio de Padua. At syempre, no, dito sa Barangay San Antonio, sabi ko nga, no, through the years, no, ang ating population, no, hindi na talaga masyadong fiesta mode, no? Siguro maraming millennials, no? Maraming millennials sa ating barangay. Kaya minsan mas gusto nila yung mga online activities, no? Mas natutuwa pa sila doon at mas maraming uma-attend, no? Which brings me of course sa ating very successful na fiesta online raffle draw, no? Na kung saan ay tingin ko to not more than 1,000, no, ang naging raffle entries natin, no, or unique raffle entries, no, na nag-participate sa ating Fiesta online raffle draw. And nung tinitingnan ko nga yung spread, talaga nakakatuwa dahil very well represented ang lahat ng sektor, no, ng ating barangay, no, especially kunwari itong village, no, pati Ortigas Center, no, marami ang nag-join, no, sa ating Fiesta online raffle draw. So again, ang aking pagpapasalamat sa inyong pakikiisa, no, sa inyong pag-join at nawa ay nasiyahan kayo sa ating ginawang online raffle draw. Syempre, congratulations sa lahat ng mga nanalo sa mga prizes at gayon din yung mga home partners natin, no, sa ating ginawang Fiesta Games, no, during our live coverage ng ating raffle draw. Pero siyempre, no, wag naman sana nating kalimutan, no, na sa June 13 mismo ang ating pinaka-culminating activity sa pagdiriwang ng ating fiesta, ang ating banal na misa, no, in honor of Saint Anthony of Padua. So, sa mga kabarangay po natin, no, meron po tayong gaganapin na Holy Mass or banal na misa, no, June 13, 8 a.m. dito po sa covered court natin, dito sa ating barangay hall. So, nawa po ay maka-attend po tayo, no, pagkakataon po ito para makapagpasalamat tayo sa ating mga blessings, no? At syempre, may pagdasal din natin, no, na yung karagdagang gabay, no, or guidance, no, sa ating mga buhay. Syempre, pagkatapos ng ating banal na misa, meron din tayong inihanda na simpleng agahan, no, bilang na mapagsasaluhan po natin, no, bilang pagdiriwang natin ng ating fiesta. So again, sa ating mga kabarangay, Viva San Antonio! And happy fiesta po, Barangay San Antonio. And mga kabarangay, ang ating patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, no, para lagi tayong updated sa ating mga kaganapan dito sa ating barangay. Syempre, siguro i-plugging ko na rin ang ating BSA podcast, no? Kung nakutawagin po natin ay Kwentuhan Time, no? Na kung saan ay natatalakay natin ang ilan sa mga social issues, mga current events, no? And of course, all this in the spirit of public service. So again, no, sana subaybayan po natin ang ating BSA podcast na Kwentuhan Time. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, our BSA Council, no, our SK Council, our social media team, maraming salamat po. Siyempre sa ating mga benefactors, donors, mga contributors natin, no, dito po sa ating barangay. Maraming salamat po sa inyong mga tulong. And of course, sa ating mga mahal na kabarangay, mga constituents natin, mga netizens, no, maraming salamat for the continued trust and confidence, no, para po sa Barangay San Antonio. So again,
Ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, magpatuloy lamang tayo sa pagdarasal, no? Especially, no, piyesta natin, no? Let's offer our prayers to Saint Anthony of Padua. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.